Ayun. Mag-blue ribbon ba sa Friday? Yes po. Tuloy na. So magre-recount na yung Marid. Ako. Yung naman paputok yung pasabot, isa-isa yan, na biglang babaliktad. Dahil pressure, tinakot ang pamilya, at halos tinutukan ang asawa at anak. Matindi ho yun. Kung sakali hong bumaliktad itong si Master Sergeant Orly Gutesa, isa lang ho ibig sabihin yan. Nanalo ho ang kasamaan laban sa kabutihan. Ika nga, nagtagumpay itong mga magnanakaw na to sa kaban ng sambayanan. Pero bago ho yung interview na yan, itong si Amy Marcos, kung bago lang ho kayo sa PH Update, so like at so subscribe, masaya na ho tayo dyan. At sa mga gusto sumali sa ating community, yung joint button, nandyan lang ho sa baba. Heto, pakinggan ho natin itong mga kababayan. Game! Si Gutesa man at yung iba pang Marines ay magbaliktaran. Di ba sinisiraan na siya, nakumpisahan na, napeke daw, yung nag-notarize, nag-falsify daw, kung ano-ano ang sinasabi. Wala naman naniniwala na sa inyo. Dinilin lang ninyo ang sambayan ng Pilipino. Pero ang Pilipino, hindi na po magpapaloko. Mabigat ho yun ha. Ang Pilipino hindi na ho magpapaloko. Grabe, naninibago ho tayo sa ating bagong gupit. Parang merong mali no? Bigla akong na-miss yung long hair natin. Bagay ho ba? Bagay ho ba yung bagong gupit natin? Bagay ho ba? Pero mas komportable ho ito eh. Ang hirap po ng mahabang buhok. Ano ang pamilya na tinakot kay Kay Gutesa, kay Orly Gutesa? O basta, yun na yun. Abangan na lang ang susunod na kabanata. So nakita na siya, ma'am? Ha? Si Gutesa nakita na po. Basta, oo. Basta alam ko na magbabaliktaran ang mga testigo. Asahan ninyo, tinakot ng tinakot. Tapos, yung mga gustong magsalita pa ay itinago o talagang sinabihan na huwag nang magsalita. Pero ang buong kapulungan, nalalaman ang katotohanan. Nakita naman natin ang daan-daang namatay sa flood control. Nakita naman natin ang mga bahay na nasira. Alam naman natin ang katiwalian at kilala natin ang mga mukha ng mga gumawa. Nako, matindi ho yan ha. Pati ho daw ho yung mga pamilya nitong si Master Sergeant Orly Gutesa tinakot. Ang bihira, napakawalang hiya. Sa bagay, kung mali-malita nga naman pala yung i-deliver nitong si Master Sergeant Orly Gutesa sa bahay nitong mga politiko na to. Ano ba naman mag-hire sila ng sandaang mga goons para hanapin ang pamilya nitong si Master Sergeant Orly Gutesa para lamang takutin sila at umatras doon sa kanyang naunang testimonya noong lumabas siya dyan sa Blue Ribbon Committee. Ano ba naman gumasta sila ng 100 milyon para magbayad ng mga goons para takutin yung pamilya nitong si Master Sergeant Orly Gutesa? Kung sakaling bumaliktad man siya, nakakalungkot ho na balita. Pero kahit pa paano, iintindihin ho natin ang mama. Dahil ika nga kahit na alam mo natin na napakatapang nitong si Master Sergeant Orly Gutesa, pagka tinutukan na ang iyong asawa at anak, ibang usapan na ho yun, ika nga. Ibang usapan na ho yun. Diba? Ang ano na ho ito kumbaga yung mga walang kamuang-muang dito sa usapin na to, idadamay ho talaga ng mga magnanakaw para mailayo lamang ho mailayo sa kanila itong usapin na to. Nasa likod ng pananakot. Sorry? Nasa likod ng pananakot. Oo naman. Sino? Sino, ma'am? Sino? Hindi ko alam. Yung mga kaya manakot at yung mga takot na sila ang madadali. Nako, yan ang problema ko sa iyo, Sen Aimee. Yan ang problema yung mga parinig portion mo. Hindi mo kilala pa kung sino. Ba't di mo alam kung sinong nanakot? Gusto mo sabihin ko sa iyo, yung pinsan mo, siyang nanakot. Sinong pinsan? Baba, secret ko na lang. Alam ng mga kababayan natin sa PH Update, maraming pinsan niya si Amy Marcos. Sino sa tingin nyo sa mga pinsan ni Amy Marcos ang nanakot dito kay Master Sergeant Orly Gutesa? Yun talaga tayo sanay sa ating bagong gupit. Pambihira oh, ganda nung tabas oh. Solve na solve ho tayo dito sa gupit natin na to. Ika nga yun ang gupit sa atin talagang ayos oh, linis. Oh. Teka lang. Yung? Pwede kong basahin yung statement on Senator Bato? About Senator Bato, well, unang-una talagang isang malaking kabulastugan ang pinagsasabi nila na may balita, na mayroong warrant, na narinig nila, na may kopya, na hindi maipakita, pero sinentensyahan na kung anong gagawin. Ano bang kalokohan yan? Tapos, ayan, nagpauso pa na hindi magkasundo yung kapatid. Yung kapatid naman, ang sabi, wala pa daw warrant. Pagkatapos noon, si Secretary Bersamin, iba naman ang sinasabi. Talaga bang linilito ba tayo? Pero higit sa lahat, kung may warrant, ilabas. Kung walang warrant, tumahimik na kayo. Nako, galit na to si Mangga. Galit na ho si Mangga, galit na. Boyeng, tumahimik ka daw. Pambihira ka talaga kasi hanip tong si Boyeng Di ba? O, wala naman, kung wala kang may pakita, huwag ka na dumaldal. Nagmumukha kang marites nagmumukha kang chismoso Kilala ninyo kami. Ano ba naman pananakot ang ginagawa yan? First and foremost, ang DOJ, parang nakalimutan ninyo na sinabihan na tayo ng Pangulo, ni Bongbong Marcos, ang ating presidente, na walang jurisdiction ng ICC dito. Ikaw naman, Mangga. Ibibita mo pa rin kapatid mo. Kayong kapatid mo ang puno dulo kung bakit nandun si dating Pangulo Rodrigo Duterte. Ano kasi Raulo? Ganyan. Pambira, ibibita mo yung sinabi ng kapatid mong bangat. Tanong ko ba sa'yo, kung sakaling sabi mong oo, si Raulo ka din. Meron ka pa bang pinapaniwalaan sa lumalabas sa bunganga ng kapatid mo? Tanong ko sa'yo, Amy Mangga. Sa Pilipinas, di ba sinabi na yon? Pero, ayan, iba ang sinasabi, iba ang nagawa. Bakit? Nadampot bigla si Presidente Duterte. Kaya eto nga, andito na naman, without any formal request or communication, either from the ICC or the implementing Interpol agency, the DOJ is so eager to resurrect the same illegal mechanism it utilized against the former President Rodrigo Duterte. Huwag mo na kasing gamitin reference yung mga sinambit ng iyong kapatid na bangag. Ikaw na mismo nagsabi, anak ng toka, sinabi na nga na walang jurisdiction pero inuli pa rin siya. Walang iba kundi DOJ pa mismo.
Ang bihirang yan. Tanong ko sa'yo, I mean, naniniwala ka pa sa sinasabi ng kapatid mo? Kasi sambayan ng Pilipino, wala na kaming pinaniniwalaan dyan. Kasi nuknukan na kasinungalingan yung pamilya nyo na yan. Pati ikaw. Okay. Let me remind the DOJ, before any Philippine authority can surrender, extradite, ano-ano pang mga terminology yung ginagamit para lituin tayo, it must first have lawful custody of that individual. Section 17 of RA 9851, the oft-cited law of the Ombudsman, na hindi ko maintindihan kung bakit yung Ombudsman na ngayon na nakikialam sa mga extradition, merely authorizes the surrender of the person in custody. It does not grant authority to arrest any person na wala namang warrant. Naku naman talaga kayo, ginugulo lang ninyo kami at talagang linilin lang ang mga Pilipino. Pananakot na klarong-klaro ito. And punta ka sa Malacanang, batukan mo ng malakas yung kapatid mong bangag. Dal-dal ng tawa. Okay, sige. For soundbites, ka nga. Para soundbites lang yan sa mga media. Pero sa totoo lang, sobrang kabangagan ng kapatid mo. Kahit sa tingin ko, wala na siya pinaniniwalaan sa mga sinasabi mo. Tapos kami, gusto mo, maniwala kami sa'yo. Punta ka sa Malacanang, batukan mo, bigyan mo ng isa para talagang solidong-solidong mga pinagsasabi mo ngayon. True, otherwise would be tantamount to authorizing the extrajudicial arrest for the purpose of delivering a Filipino citizen to a foreign tribunal. Bakit tayo papayag, isuko ang Pilipino sa mga dayuhan? Kung ang tanong, Amy, bakit tayo papayag? Kasi yun ang gusto ng mga kapatid mo. Hindi pumayag ang sambayan ng Pilipino. Yun ang gusto ng kapatid mong bangag. Hanip talaga to si Amy. Power that the RA 9851 clearly does not bestow. And also, the DOJ must be reminded that clearly under our Constitution, only Philippine courts may issue warrants of arrest as they alone are vested with the fundamental law, our Constitution with judicial power. No act of cooperation with a foreign entity can supersede the Constitution and the fundamental guarantee of due process and of sovereignty. Yun lang. Ma'am, would you advise Senator Bato na magpatuloy pa rin na pumasok dito sa Senado? Wala ako narinig kay Senator Bato, si Nancy De La Rosa na lang nagte-text eh. Kasi hindi mo naman mabibintang yung tao, walang waran, puro haka-haka, puro chismis, puro balibalita, puro kopya-kopya. Tinatakot naman talaga siya. Ano ba naman yan? Ano pong sabi ni Mrs. Nancy? Well, abalang-abala siyempre ang misis niya at sanay na sanay yan talagang asawa ng pulis. Pero ganun pa man, takot na takot. At kabang-kaba, nananawagan, natulungan sana sila na kahit papano may due process, may justisya, may soberanya ng Pilipinas. Ito kasi si Boying kung ano-ano pinagsasabi sa social media. Walang warrant, merong warrant. Ano ba talaga kasi? Ay, sigurado lang to, diversionary tactics ng Marcos Jr. to, ika nga. Para ika, ang daming bagyong nagdaanan. O Boying, gawa ka nga ng issue dyan. Gawa ka nga ng issue dyan. Abuso, ano nyo, yung tipong, ika nga, guluhin nyo usapan. Hindi lang sa lahat. Hindi ko na tinatanong, mas maigi na, di ba? Hindi naman sasabihin at ayoko rin malaman. Okay, so mamang pinarating po, humihingi ng tulong sa inyo. Humihingi ng tulong sa lahat, talaga naman. At kung maaring tulungan, sabi ko, asahan ninyo kung anong abot ng aking makakaya. Tutulungan natin si Bato. Hindi para makaligtas kung siya ay may sala talaga, kundi na makatarungan ang mga proseso na gagamitin. Huwag itong nangyari kay Presidente Duterte, maulit-ulit. Right now, ano po yung forms of help or assistance yung plano niyo po na ibigay, i-exert kay Senator Bato? Siyempre sa ngayon, ang dapat ipaliwanag sa taong bayan na huwag tayong papayag na maulit muli ang nangyari kay Presidente Duterte. Kung maulit na naman yan, itong inaanunsyo nila, nadadamputin na naman si Senator Bato, si Senator Bongo, pati si Vice President Sara Duterte, at hindi po pwede yan. At kung sino-sino pa, nalinilista nila. Kakarantaduhan na yan, huwag na tayong pumayag. Sa ngayon po, ma'am, dahil wala pang warrant. Pwede kang tumayo ka sa Senado, mag-file ka ng resolution. Na kung saan winawaksin natin kung ano man ang gagawin galaw ng administrasyon ni Bangag dito sa ICC issue na to o mga arrest warrant na to. Kaysa magdadakdak ka dyan. Di ba ganun yun? O nung interim release ni Tatay Digong, nag-resolution sila. Kahit walang kwenta. Hindi pong yung pagbotohan lang na hindi pwede to. Ano tayo? Isa tayong malayang bansa. Meron tayong meron tayong gumaganang justice system. At ang panghihimasok na to at ang pagpapakatuta ng mga opisyal ni Marcos Jr. dito sa mga ICC na to, hindi na nararapat. Di ba pwede ganun? Kailangan immediately i-produce or i-present kung sakaling iwarat man at kung wala, maklarify. Yun po yung panawagan nito. Ang panawagan ko, hanggat klaro at maipakita ninyo na totoo, kinakailangan tumahimik muna kayo kasi puros pananakot na ito. Ikalawa, kung talagang nariyan na yung warrant, fair warning lang, babala lamang sa ating mga opisyal, alalahanin na meron pang batas, meron pang konstitusyon at may karapatan. Kasi ang problema, DOJ, pinag-aaralan nila kung paano maisusuko sa ICC itong si Senator Bato. Hindi, bibigay natin sa kanya yung mga karampatang due process. Hindi. Mas mabilis siguro kung imbis na extradition, surrender ang gagawin natin sa para mga merong saltik sa utak yung mga taga-DOJ. Ang bawat Pilipino ipagtanggol ang sarili sa sarili nating mga korte. Ano po nakikita yung motive ng palanakaw? Wala, syempre, under the gun lahat ng tinatawag na oposisyon, kahit hindi naman oposisyon. Senator, balikan ko lang, ano po yung categorical na tulong na hihingi ng asawa ni Senator Bato? Wala. Sinasabi lang niya, kinakailangan tulungan kasi itong nangyayari ay hindi tama. Pero would you know if meron na pong international law expert or lawyer po na? I have no idea.
Thank you po. Yes, generic lang talagang nagpapasaklolo lang talaga. As in, natataranta lang talaga kaming lahat. Pagkat hindi naman tama ito, I'm absolutely appalled by... Ano naman kasi ito si Boying eh. Pangalawang buhay niya na nga yan, si binibida niya, nagka-cancer na siya, kung ano-ano na, nagka-heart bypass na. Puro kabalbalan pa rin pinagagawa niya sa mundo eh, no? the Ombudsman, the Department of Justice making all these very reckless statements without any proof in hand, without providing any evidence. Thank you. Ayun. Magbo-blue ribbon ba sa Friday? Yes po. Tuloy na. So magre-recount na yung Marin. Nako. Yun naman paputok yung pasabot. Diba? Yun ang paputok nitong si Ping Lacson, magre-recant na tong si Master Sergeant Orly Gutesa. Very important witness. Pambihira talaga tong si Pambihira talaga tong si Ping. Natrabaho na siguro. At saka, yung 17 congressman na lang ang hahatakin. Hindi na star witness ang aking pinsan. Yun ata yung original plan eh. You have information na hindi po darating si Congressman. Nagbago ata isip, nahiya din sa sarili. Nagbagong isip, hindi na-a-attend ang information ninyo. Kasi ang dating narinig ko, magiging state witness, siya ang magiging star witness, bibigyan ng witness protection. Pwede ba naman yun? Niloko na tayo ng lubos-lubusan. Thank you. Yeah, but that's the original plan, but that's not what's gonna happen. Ang mangyayari ngayon, magre-recant ang mga testigo. Panoorin ninyo, sigurado ako dyan. Wow! Mabigat yan ha. Nako, Ping Lacson, walang hiya kayo. Anong ginawa nyo? Anong ginawa nyo sa mga witness? Kayo mga senador, okay lang kayo dyan na ganyan ang galawan. Hindi pa papapalitan yung mga walang yan. Pambihira. Star witness nitong si Ping Lacson, si Gutesa. Ang sasabihin ng star witness niya, babawiin niya lang yung mga sinabi niya nung unang pagharap niya dyan sa Senado. Anak ng Petrang Karamata. Ibang klase, di ba? Ganyan ho tayo kung ano na ho ito. Pasensya na sa salita. Gaguhan na ho ito mga kababayan. Pasensya na ho ha. Pero yung na mangyayari na kung sakaling matuloy man yan ho talaga. Pambihira ho. Isa-isa yan na biglang babaliktad dahil pinesure, tinakot ang pamilya at halos tinutukan ng asawa at anak. Oh my goodness. Matindi ho yun. Tinutukan ng asawa at anak. My goodness. Mabibigat tong mga revelasyon nitong si Mangga. Kala ko wala siyang bibitawan, meron pala siyang bitaw dito sa video na to. Pero hindi mo ba kayo magpe-privilege speech? Mas okay yan, mas solido yan kung meron kasamang privilege speech. Mga witness sa flood control scandal, tinatakot ng mga nasasagasaan. Pati mga anak at asawa, halos tutukan na. Anak ng Petro. Di ba talagang kung sakaling mag-hearing man sila sa Blue Ribbon, may mabigat-bigat ho yan. Di ba kung sakaling bumalik na ditong si Master Sergeant Orly Gutesa, alam na this. Pambihira, oo. Alam na ninyo kung sino yung pinakamatindi ang testimonya. Si Gutesa pa yun. Si Gutesa po. Kasi pinakamabigat ang kanyang testimonya. Dahil doon, may personal knowledge at matapang na ibinunyag ang lahat. Talaga naman, tinakot ng todo-todo ang mga pobreng testigo. Hindi tama itong gawain nila. Si Gutesa lang ba? Or... Hindi ka ba dyan, dadalo sa rally? Ganyan na lang ba? Sino bang may dyan? Meron kapakanan ng lahat ng kabalbalan na yan? Tanungan kita. Huwag mo sabihin pinsan mo lang, anak ng tawag. Sorry. Huwag ka nang magsalita ng ganyan kung sasabihin mo, pinsan mo lang. Si Martin Romualdez lang may sala sa lahat ng kabalintunaan na to. Hindi pwede yun. Anak ng tawag, pinirmahan ng kapatid mo yung budget, ngayong may problema, pinsan mo lang may kasalanan. Hindi naman pwede yun. Ngayon yung pagtrabaho ng administrasyon na to doon sa mga witness, ibang usapan ho yan. Ito talagang mga pamilya na to, magugulo, perwisyo sa bayan. Mga kababayan kung sino man ang kandidato nitong mga pinklawan-dilawan na to, magtulong-tulong ho tayo na hindi ho sila dapat manalo. Pag binigyan pa ho natin sila ng panibagong 6 na taon, itong nangyari na to, sigurado ho, 100%. Doblado ho itong mga kabalbalan na to na nangyayari ngayong mga panahon nitong si Marcos Jr. Kasi ipapasok lang sa utak nila, nakalusot naman tayo. Okay, tuloy natin ang kabalbalang ginawa ni Marcos Jr. Tuloy natin ang pagiging incompetent ni Bangag. Tuloy natin ang mga pagnanakaw sa mga infrastructure project. Di ba? Siyempre, klarong-klaro talaga. At alam naman namin na may iba pang mga testigo na pinipigilan na magsalita at ayaw kumbidahin. to clarify, si Gutesa Sa palagay ko, kahit ano pang mag-recant dyan, kahit ano pang mangyari, kahit si Gutesa man at yung iba pang Marines ay magbaliktaran. Di ba sinisiraan na siya, naumpisahan na, napeke daw, yung nag-notarize, nag-falsify daw, kung ano-ano ang sinasabi. Wala naman naniniwala na sa inyo. Hinilin lang ninyo. Hoy, Ping, wala na daw naniniwala sa inyo. Wala nang naniniwala sa ginagawa niyong paninira kay Master Sergeant Orly Gutesa. Sino bang naninira? Kadalasan naririnig lang natin naninira kay Master Sergeant Orly Gutesa, yung si Ping Lacson Kasama mo ba siya doon sa mga ito tanong to. Kasama ba itong si Ping Lacson sa mga trumabaho para bumaliktad itong si Master Sergeant Orly Gutesa? Kasama ba siya doon sa mga sinasabi nitong si Amy Marcos na talagang gustong iliis na tong usapan na to mula doon sa mga totoong may sala? Masyado talagang isipin niyo na lang mga kababayan. Yung mga nakaupo ngayon dyan sa dito sa Senado, mga aso ni Marcos Jr. Hindi ho nila papahintulutan na yung naging dahilan sa pagkapanalo nila at todong pagsamba nila dito sa administrasyon ni Marcos Jr. Biglang makaladkad dito sa skandalo na to. Pag alam mo ni Ping Lacson at nitong si Tuta Soto na pagka umakyat yung issue na yan, kay Martin Romualdez, akyat yan kaysa kay Marcos Jr. Kaya hindi pwedeng umakyat kay Martin Romualdez itong usapin na to. Dapat hanggang kay Saldi ko lang ho mga kababayan. Nakuha niyo ho ba? Di ba?
nyo ang sambayan ng Pilipino. Pero ang Pilipino hindi na po magpapaloko. Ako, clarify, yung pamilya na tinakot ay kay Gutesa, kay Orly Gutesa. O basta, yun na yun. Abangan na lang ang susunod na kabanata. So, nakita na siya, ma'am. Ha? Si Gutesa nakita na. Basta, oo. Basta alam ko na magbabaliktaran ang mga testigo, asahan ninyo, tinakot ng tinakot. Tapos, yung mga gustong magsalita pa ay itinago o talagang sinabihan na huwag nang magsalita. Pero ang buong kapulungan, nalalaman ng katotohanan. Nakita naman natin. Ang buong kapulungan, pag sinabing kapulungan ng Senado, pero hindi yung Blue Ribbon. Ang Blue Ribbon, mga nakapikit, lalo na yung si Ping Lacson, wala kayong aasahan dyan. Anak ng toka, tingnan nyo naman, ang mismong naninira pa kay Gutesa, walang iba kundi mismong chairperson ng Blue Ribbon Committee. Ang gusto niya na mabutasan ang testimonya nitong si Gutesa, walang iba kundi mismong chairperson ng Blue Ribbon Committee. Paano pagkakatiwalaan yung mga tao na yan? Anong tawa din na natin napakinggan tong si Attorney Bebot itong si Attorney Israeli Totorion Ang daan-daang namatay sa flood control. Nakita naman natin ang mga bahay na nasira. Alam naman natin ang katiwalian at kilala natin ang mga mukha ng mga gumawa. Yan. Sorry? Oo naman. Sino? Sino? Hindi ko alam. Hindi mo alam. Yung mga kaya manakot at yung Kuha ka ng batoy, pukpuk mo sa ulo mo, baka sakali malaman mo. Ayun na nga mga kababayan, yun mga revelasyon. Nitong si Amy Marcos, manggagamit. Walang yato mga media na to, wala kayong kaalam-alam, nagamit na kayo ni Mangga. Maraming salamat mga kababayan. Dito na natatapusin ang ating pakikinig sa mga kabalbalan nitong si Amy Marcos. Malino natin Pilipinas. Pero magiging kapanapanabik yung ano na yan, yung gaganaping hearing sa Biyernes. Na kung saan babaliktad na itong si Master Sergeant Orly Gutesa. Baka ang mangyayari pa ho dito, sasabihin niya na pinilit lang siya ni Senator Rodante Marcoleta. At itong si Congressman Mike Defensor. At ang gumawa sa kanyang testimonya si Senator Rodante Marcoleta. Ganun bang pagbaliktad ang mangyayari? Sabay-sabay ho nating malalaman yan sa mga susunod na araw. Maraming salamat ho. Mag-ingat ho kayo lahat. Huwag ho kayong magpabutol lalo na dun sa mga nakared na merong polka dots sa design. Malino natin sa Pilipinas. At para dun sa barberong nanggupit sa akin, maraming salamat sa iyo, Brad. Mabuhay ka hanggang gusto mo. Maraming salamat po mga kababayan.